Isang lalaking nagngangalang Victor ang dumating sa bahay matapos magbisikleta, at napansin niyang tuliro ang misis niyang si Melinda na nakatitig lamang sa kanya. Nang tanungin niya kung anong problema ay hindi ito sumagot, at bigla na lang umalis. Ang kanilang anak na si Trixie ay nakikinig sa kanyang paboritong nursery rhyme at naiinis ang kanyang ina dito. Nang dumating ang kanilang yaya, umakyat si Melinda para magpalit, at tinanong niya ang asawa kung aling damit ang mas maganda. Hiniling din niya sa kanya na kunin ang kanyang itim na sapatos at ginagawa ito ng mister na parang utusan. Habang isinusuot ang sapatos sa kanya, sinabihan siya ni Melinda ng I love you, na hindi niya sinagot. Pumunta ang mag-asawa sa party para uminom at makipagkumustahan sa kanilang mga kaibigan. Ilang sandali pa, binati ni Melinda ang kaibigang si Joel, at lumabas silang dalawa ng bahay. Hinanap ni Victor ang kanyang asawa, at sa labas ng bintana ay nakita niya itong nakikipagtukaan kay Joel. Nakita siya ni Melinda, ngunit ipinagpatuloy lang nito ang paghalik sa kaibigan, at hinayaan naman ito ng mister. Nilapitan si Victor ng kaibigan nilang si Mary, at pinanood nila ang sweet moments ng asawa niya kay Joel. Sinabi sa kanya ni Mary na ang lahat ng kanilang mga kaibigan ay nag-aalala para sa kanya, ngunit sinabi ni Victor na wala itong pakialam dahil mahal niya ang kanyang asawa. Ilang sandali pa, nalasing si Melinda at tinawag ang lahat para panuurin siyang kumanta. Tumutugtog siya ng piano, at sumabay ang lahat na kumanta sa kanya. Napangiti na lang si Victor dahil sa kakaibang ugali ng asawa. Kalaunan ay nilapitan ni Joel si Vic at nagpasalamat dahil hinahayaan lang nito ang kanyang asawa. Ngunit sinabi sa kanya ni Victor ang tungkol kay Martin na nawala kamakailan lang. Nagkarelasyon din si Martin at Melinda, at sinabi ni Victor na siya ang pumatay sa kanya. Hindi naniniwala si Joel, ngunit nang makitang seryoso si Victor ay agad siyang umalis sa party. Nakita ito ni Melinda, at habang pauwi sila ay tinanong niya ang mister kung ano ang sinabi nito kay Joel. Itinanggi ni Victor na may sinabi siya, ngunit hindi naniniwala ang misis dito. Habang naglalagay ng lotion, sinabi ni Victor sa kanyang asawa na dapat ay pumili siya ng isang matalino, ngunit sinabi ni Melinda na kahit tanga si Joel ay not to turn on siya rito. Kinabukasan ay nakipagkita si Victor sa kanyang mga kaibigan, at pinag-usapan nila ang tungkol sa pananakot niya kay Joel, na itinanggi naman ng mister. Nagkomento sila na si Melinda ay isang problemaadong babae kaya pinayo nila na pigilan ito sa pakikipag-ugnay sa ibang mga lalaki. Sa bahay ay galit na galit si Melinda matapos malaman ang sinabi ni Victor kay Joel. Sinabi niya na namiss niya si Martin, at hindi siya dapat nagbiro tungkol sa pagpatay sa kanya. Humingi ng tawad si Victor at sinabihan siya ng kanyang misis na humingi din ng tawad kay Joel. Inimbitahan ni Melinda si Joel para sa hapunan, at pinapasok siya ni Victor. Nabanggit ni Joel na aalis siya bukas para sa trabaho, at nagsimulang maging awkward ang kanilang pag-uusap nang sabihin ni Melinda na sana ay naging normal si Victor. Sumagot ang mister na kung siya ay normal, hindi makakapag-dinner si Joel sa kanilang bahay. Maya-maya ay sinabihan ni Melinda ang kanyang anak na matulog dahil babasahan siya ng kanyang daddy ng bedtime story. Ginawa ito ni Victor, at pagkatapos basahin ang libro, sinabi ni Trixie na hindi niya gusto si Joel, na sinang-ayunan naman ng ama. Pagbaba niya ay nakita ni Victor ang kanyang asawa na nakikipag-romansa kay Joel. Inihulog niya ang isang plato upang mabulabog sila. Sinabi sa kanya ni Melinda na hindi na niya kailangang maghugas ng pinggan ngayon. Pagkatapos ay naghanda siya ng inumin at hiniling sa mister na ibigay ito kay Joel. Nang sila na lang dalawa ay tinanong ni Joel si Victor kung gusto nitong humingi ng tawad sa pagbibiro tungkol sa pagpatay kay Martin. Sinabi sa kanya ng mister na hindi iyon biro, at idinetalye pa niya kung paano niya ito ginawa. Nag-order siya ng Uber para kay Joel at hiniling rito na umalis na. Sa isang party ay nakilala nila ang isang writer na nagngangalang Wilson at asawa nitong si Kelly. Tinawag ni Wilson si Victor na isang mamamatay tao, ngunit sinabi ng kanilang mga kaibigan na iyon ay isang biro lamang. Kalaunan ay nakipagsayaw si Victor sa asawa ng manunulat, umaasa na magseselos si Melinda. Habang papauwi ay tinanong ni Melinda ang mister kung sa tingin niya ay kaakit-akit si Kelly, at tumango naman si Victor. Tinanong niya kung gusto nitong makipag-date kay Kelly, at nag-aalangang sumagot si Victor ng oo. Upang patunayan na siya ay mas magaling, tinanggal ni Melinda ang kanyang seatbelt at pinaligaya ang mister, hanggang sa nagsalpukan sila sa kama. Kinabukasan habang pinapanood ang kanilang anak na naglalaro, si Victor ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang bangko, at nalaman niyang nagpadala si Melinda ng $3,000 sa isang lalaking nagngangalang Charles. Pagkatapos ng ilang tawag, nalaman niya na si Charles ay isang gwapong pianista, at pumunta si Victor sa restaurant kung saan siya tumutugtog. Nagulat siya na nandoon din si Melinda, at naglandian ang dalawa. Malungkot na umuwi si Victor at pagdating niya ay nakita niya ang balita na natagpuan na ang bangkay ni Martin, at nakumpirma na siya ay pinatay. Maya-maya ay dumating si Melinda na lasing at nang tanungin ng mister kung saan siya galing ay casual na sumagot ang misis na nakipag-date siya sa isang bagong kaibigan. Pinailam ni Victor ang natagpuang bangkay ni Martin at umiiyak na nagpunta si Melinda sa kwarto. Habang hinahatid pa uwi ang kanyang anak,
nakita ni Victor si Charles na may dalang bouquet, at kalaunan ay nakita niya ang mga bulaklak na iyon sa bahay. Pagkatapos kumain ni Melinda, kinuha ni Victor ang mga bulaklak at itinapon sa basurahan. Si Victor ay nasa bahay lamang, habang ang kanyang asawa ay madalas na nakikipaglandian sa piyanista. Umuwi si Melinda isang umaga, at kinumpronta siya ni Victor tungkol sa hindi pag-uwi kagabi at pagpapadala ng $3,000 kay Charles. Sa wakas ay nagalit na si Victor, ngunit ang kanyang misis ay walang pake, at sinabi pa niya sa kanya ang mga detalye ng kanilang ginawa. Sinabihan ni Victor ang misis na tumigil sa pakikipagkita sa piyanista, ngunit hindi nakinig si Melinda at umalis ito. Isang araw, pumunta ang mag-asawa sa isang party sa bahay ng kanilang kaibigan, at inanyayahan ni Melinda ang piyanista. Ipinakilala pa niya ito sa lahat at pinatugtog ng piano. Nang gabing iyon, hinanap ni Victor ang kanyang asawa at kalaunan ay nakita niya itong lumabas ng silid kasama si Charles. Sa pool ay pinapanood lang niya ang dalawa na naglalandian. Biglang umulan kaya lahat ay pumasok sa loob ng bahay, habang si Victor ay naiwan kasama ni Charles. Ang lahat ay nagpa-party sa loob habang hinahanap ni Melinda si Charles. Ilang sandali pa ay bigla lang siyang sumigaw. Natagpuan niya ang bangkay ni Charles na nakalutang sa pool. Ang mga lalaki ay nagmadaling iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Nang maglaon ay dumating ang pulis upang mag-imbestiga, at agad na inakusahan ni Melinda ang kanyang mister sa pagpatay kay Charles. Kinausap nila si Victor, ngunit tumugma lahat ng alibay niya. Pagdating nila sa bahay, tinanong ni Victor ang misis kung natatakot ba ito sa kanya, at ang sagot ni Melinda ay hindi dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit iyon nagawa ng mister. Habang nagbibisikleta ay nai-imagine ni Vic si Melinda na binabayo ni Charles, at naaalala niya ang mga ginawa niya sa pianista sa pool. Isang araw ay nilapitan ni Kelly si Victor, at sinabi na ang mister niya ay nagkakalat ng chismis tungkol sa kanyang pagpatay kay Martin at Charles. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Victor ang mag-asawa sa kanyang bahay para sa hapunan. Kalaunan ay dinala niya si Wilson sa kanyang garahe at hiniling sa kanya na ihinto ang pagsasabi sa mga tao na pinatay niya si Charles. Sinabi ni Wilson na gagawin niya iyon kung mapatunayan ni Victor sa isang lie detector na hindi niya sila pinatay. Isang araw ay nakita ni Victor na may kausap na lalaki ang kanyang misis. Sinabi nito na siya ay isang psychologist, gayunpaman, nang suriin ni Victor ang kotse ng lalaki ay nakakita siya ng isang camera, at naisip ni Victor na iyon ay isang detective. Pagkatapos ay galit siyang pumunta sa bahay ni Wilson, at sinabi niya kay Kelly na ang mister nito ay kumuha ng private investigator upang sundan siya. Nagpakita rin siya ng patunay na si Melinda ay nagpapadala ng pera sa kanya upang bayaran ang detective. Nagalit si Kelly at nagsimulang makipagtalo sa kanyang mister. Habang papauwi ay nakita ni Victor ang kanyang misis na may ibang lalaki na namang kalandian. Nang gabing iyon ay narinig ni Victor sa telepono ang tila plano ni Melinda na lumipat sa Brazil kasama ang kanilang anak na babae. Kinabukasan, ang bagong lalaki ng kanyang misis ay pumunta sa kanilang bahay. Sa kusina ay isiniwalat ni Melinda na si Tony ang unang nakatikim sa kanya. Nagsimulang mamula si Tony, at tiniyak sa kanya ni Melinda na walang pakialam dito si Victor. Pagkatapos ng hapunan ay iniakyat ni Melinda si Tony sa kanilang kwarto. Nakita ni Melinda na pinagmamasdan sila ng kanyang mister, at umalis din ito. Isang araw ay sinabi ni Victor kay Tony na hinahanap siya ni Melinda kaya pumasok ang lalaki sa kanyang sasakyan. Sinabi niya na si Melinda ay nasa kakahuyan na naghihintay sa kanya, ngunit pagdating nila ay bigla siyang binato ng mister, at itinulak sa bangin. Kinuha niya ang wallet ni Tony. Pagkatapos ay itinali ang bangkay nito sa isang mabigat na bato at hinila sa ilog. Si Victor ay masayang umuwi, at nakipag-inuman sa kanyang anak na babae upang magdiwang. Kinabukasan, isinama ni Melinda ang kanyang pamilya sa isang picnic malapit sa ilog kung saan pinatay ni Victor si Tony. Lumapit si Trixie sa ilog, at nang puntahan siya ni Victor ay napansin itong mababaw na ang ilog, at nag-aalala siyang may makakita sa bangkay. Nang gabing iyon, tila nabuhay muli ang kanilang romansa matapos magsalpukan sa kama. Kinabukasan, nagmadaling bumalik si Victor sa ilog upang maitago ng mabuti ang bangkay. Samantala, hinanap siya ni Melinda sa garahe, at doon ay nakita niya ang wallet ni Tony. Naiyak siya matapos mapagtanto na pinatay na naman ng mister ang isa niyang kalaguyo. Sinubukan ni Victor na itulak ang bangkay ni Tony sa ilalim ng tubig, ngunit biglang dumating si Wilson at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Giit niya ay hinahanap niya ang scarf ng kanyang misis, at sagot ni Wilson ay nakita niya ito. Gayunpaman, nang lumapit si Wilson sa kanya ay napansin niya ang kamay na lumabas sa tubig. Nagmadaling umalis ang matanda sa kayang kotse, at hinabol naman siya ni Victor gamit ang kanyang bisikleta. Ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente si Wilson at nahulog sa bangin. Dumating si Victor sa bahay, at ito ang eksena sa simula ng pelikula kung saan nakita niyang tuliro si Melinda na nakatitig lang sa kanya. Nang tanungin niya kung ano ang problema ay hindi ito sumagot at umalis na lamang. Nang maglaon ay makikitang sinunog pala ni Melinda ang wallet ni Tony, para itago ang masamang ginawa ng mister. Salamat sa panonood.
Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.